So mga kapatid, mga kaibigan, tayo muli manalangin. Maraming salamat o Diyos sa pagkatmuli ka namin mapaglingkuran. Maraming iba't ibang klaseng pamamaraan patungo sa evangelism, teaching, or preaching, or sharing. Use us and give us wisdom and talk to us, O God, through gospel truth illustrated. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. And amen. So ang ibabahagi ko sa inyo, at ang iba dito ay nakarinig na sa Bible study. Ang iba dito hindi pa. Ang pag-uusapan natin, nung pinamagatang ko itong Gospel Truth Illustrated. Pag sinabing Gospel Truth, Ebanghelyo na may katotohanan na ilustrasyon. Pag sabi ilustrasyon, gumagamit ang chok-tok. Ang tawag nito ay illustration or presentation. Kaya sa church, may iba't ibang klaseng pamamaraan ng evangelism. Amen. Meron pamamaraan ng evangelism preaching, pamamaraan ng sharing, pamamaraan ng pamamaraan ng tinatawag na presentation, music. Pero ako, Gospel Truth Illustrated. Siguro balikan rin natin para mas mabasa dito. Okay? Ang ito ay Gospel Truth Illustration. Pag iyan ay binabahagi ko sa mga unbeliever, mostly ito ay para sa mga unbeliever. Kasi baka kausapin kayo ng Panginoon at nagagamit ito. No? Kasi kayo mga Kristiyano na eh. Ginagamit na kayo ng Panginoon eh. Tama? Yeah. Baka sakaling hibuin kayo ng Panginoon, ikumpi kayo ng Panginoon, ay pwede niyong i-share to. Ang Gospel Truth Illustration through evangelism. So magsisimula tayo sa number 1. Binigyan ko yung pasayos ng 3 puntos lang. Papaitin natin. Number 1, ito yung tinatawag na God. Number 2, ito yung man. Number 3, ito yung response. Okay? So ang una, God. Hello, andyan pa ba kayo? Amen. Hindi niya, ha? God. Marami itong verses, pero brief lang, summarize lang. Okay? Ang inayos ko lang ibahagi sa inyo, ang pinakatot o meaning ng ating evangelism illustration. So, una, God. Napaka-importante sa isang tao patungkol sa Diyos. The Bible says, Genesis 1:1, in the beginning, hello? In the beginning, God. Tama? Amen. Kasi sad to say, maraming mga manggagawa o Kristiyano, hindi alam who God is. Who is God? Listen, importante yung malaman mo sino ang Diyos. Kilala ka ba ng Diyos? At kilala ka ba ng Diyos? Because biblical, maraming sasabi sa Panginoon, Panginoon! Di ba? Nangaral ako. Nagturo ako. Nagpagaling ako. Gumawa ako ng mabuti. Ang sagot ng Diyos? I never knew you. Kita? Hindi ka pa nakilala eh. Pero kilala ang Panginoon. So, dapat tiyakin ninyo, mga kapatid. Kilala niyo ba ang Diyos? Hello? Mga ginagamit sa Panginoon. Kilala niyo ba ang Diyos? At kilala ka ba ng Diyos? Dalawa yan eh. Dapat kilala mo ang Diyos at kilala ka ng Diyos. Amen? Amen. Ikaw yung nakakalam yan. Dahil, maski marami tayong mga talent, ability, skills, gifted ka. Pero hanggat din kilala ang Diyos, it is nothing. Because we are talking about God. Tama? Di ba bakit maraming mga naniniwala sa Diyos pero ang buhay ganun pa rin? Kasi naniniwala lang sa Diyos eh. Tama. Tanungin mo ang Diyos. Ang Diyos nga, dahil pangalan eh. Sige. May nakusap pa yun eh, sa Marikina. Sabi sa akin, Diyos ka sa Diyos eh. Sige nga, ilan ang pangalan ng Diyos, ilang pangalan ng Diyos, sabi sa akin. Pero, marami siyang pangalan. Sabi niya, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, ang dami. Pero ang tanong ka sa kanya, kung kilala mo ang Diyos, kilala ka ba ng Diyos? Sabi niya, siyempre, paano mo nalaman kilala ka ng Diyos? Kasi ganito yan eh.
yung pala, hindi siya anak ng Diyos. Pag sinabi mo, you are born again, you are Christian, you are believers, dapat alam mo ang sagot. Hello? Hello? Andiyan pa ba kayo? Dito pa kami. Okay na? Tintindihan niyo malinaw ba? So take note. Always I give emphasis. Who is God? Kasi wherever you go, especially you're Christian, dapat kilala mo ang Diyos. Sabi ni Pastor, according to the Bible, review. Listen. Don't forget M. N. Pag sinabing attributes, katangian ng Diyos. Dapat alam mo ang katangian ng Diyos. Ang Diyos, ang katangian ay moral at natural. Tama po ba? Di ba sabi ni Pastor yan, according to the Bible, di ba? Pinaparalan sa inyo na, pinaparalan sa atin. What is the moral? Ano ba yung katangian ng Diyos? Kasi maraming verses yan, kaya sinasummarize lang, okay? Kaya gusto niyo ng kopya, marami akong verses, ito po yan, ha? Sa biyaya ng Panginoon, ito yung aking nagawang manual para sa mga workers evangelism. So I can give copy sa inyo in the right time. Amen. So may mga reference rin po ito, no? Amen. And then meron din po tayo sa laptop para pinipindot-pindot na lang lumalabas na lang. Talagang yung pinipindot natin magamit sa ministry. So ibig sabihin, importante sa Christian panggagawa o workers. Sino ang Diyos? Ako ganyan, Lord, kilala ba kita? Kilala mo ba ako? And the Lord convict me. I know you. And you know me. Kasi sabi ng John, ang aking anak ay nakikinig ng aking salita. Ang hindi sa akin ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Kung kayo anak ng Diyos, tayo anak ng Diyos, manggagawa ng Diyos, dapat alam natin boses ng Diyos. Hello? Dito pa kami. Tama ba? Andiyan ba? Okay ba? Okay? Okay. So, ibig sabihin, moral, like, summarize lang, ang ibig sabihin ng moral, kanyang ugali. God is love, creator, just, mercy, full of abounding love, gracious. Pag sinabing natural, likas na sa kanya, na hindi pwedeng mawala. Ano yun? 4 yun, yung kakalimutan. Hindi lang dapat yan naintindihan mo kasi maraming manggagawa, naintindihan, kinakabisado, pero hindi nangunawaan. Hindi na-exercise yung who is God. Number 1, God is, huwag yung kalimutan to, importante sa mga nagpapagamit sa Panginoon. Lalo sa iglesia nito, dapat ito ang foundation natin. Tama ba? Amen. Kasi pag hindi ito ang foundation mo, sigurado, lagi kang bagsak. Kaya pag gising, ang nananong ako. Ganyan. Pag ganyan-ganyan ka, bakit? Kasi hindi ito ang foundation mo eh. Ang foundation mo, emotion. Tama. Dapat ang pundasyon, Word of God. Amen. Who is your God? Kasi mas maraming pagsubok, problema, sudiranin, mas maraming tukso, maraming paninira, maraming criticizing. Oh, I know God, and God knows me. Ay, magiging malakas ka, lalo kung papagamit sa Panginoon. Bakit? Mas kinakatingin sa tao, you are looking unto Jesus. Hebrews 2. Nakuha niyo ba? Yes. Hello? So, ibig sabihin, please, I beg you, not only memorize, but meditate. Who is your God? God is moral and natural. Natural means omnipotent, almighty, makapangyarihan. Ibig sabihin, mas nag-i-struggle ang utak mo, i-struggle ang puso mo, nag-i-struggle ka sa pera, nag-i-struggle ka sa trabaho. Because God is omnipotent, alam mo may magagawa ang Diyos sa'yo. Kaya katiyatag na Diyos ko eh. Pag sabi mo Diyos ko, inaangkin mo ang Diyos makapangyarihan. Diyos ko, hindi yung Diyos ko, ganun ka kagad. Iba yung klase yun. Ang tawag yun, marinisin. Pero pag sabi mo Diyos ko, ina-acknowledge mo, God will miracle. Lord, help me. Amen. Yun ang ibig sabihin. So ano yung pangalawa? Okay pa ba? Malapit na? Okay lang. God is omniscience. Dito pa kami. Omniscience means all-knowing. All-knowing God. Hindi mo pa sinasabi. Alam niya na. Alam niya na. Lalo anak ka ng Diyos eh. Amen. Buhok mo nga eh, alam niya eh. Kaya pag may mga problema tayo struggle, na. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him. For He cares for you. God is all-knowing. And third, God is omnipresent. Kahit saan ka pumunta, pag nawag ka niya pangalan, ang kanyang presensya nandun. Amen? Amen. Hello? And the last, immutable. Never change.
Ibig sabihin, maski ikaw ay lagi bumabagsak, Hindi nagbabago. God is still the same. Never change. Unchangeable. Immutable means always God give a chance. I forgive you. I cleanse you. Come to me. Okay ba yun? Amen. So don't forget ha. Ano yung apat na yun? Kasi ginagawa na tayo sa tao. God Kasi is- ito lang eh. Excuse me, correction, hindi lang 4-5. Opo, God ano- is everywhere. God Everywhere? is eternal, God is unchangeable. Yan, ito na po. Ayun. Immutable, unchangeable the same. God is almighty. All-knowing. All-knowing. God is all everywhere and God is powerful. Powerful, Hindi ba almighty. siya? Opo. Almighty. O, five. 5 yan. Five, tabisulin natin sapagkat yan ang ating who God is. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, itong apat na to o limang ito na ginigiit na sa Bible, dapat natin iangkin yan. Exercise natin. Mangyayari lang yan kapag nasa puso mo yan. Okay, now, dadako na tayo ha. Okay. Pinigli na natin ha kasi maraming verse yan eh. Summarize lang. Dadako na tayo sa tao. Ito yung sa tao. God created man. Pasensya na kayo sa drawing ko sa tao. Kasi ang tao is the chamber of the heart. Symbol of the heart. So ang tao natin, ito lang muna. Rizal. This is Rizal? Ang tao may tatlong sangkap. Body, Okay, sorry. soul, and spirit. Iba yung number niya. Human being is composed of body. Body was made Wala na. out of the dust of the ground. Soul was created out of nothing simply by the power of His word. And the spirit was given by God. Okay? Ito ito yung tao. Hindi na. Okay? Look. Okay? Katawan, kaluluwa, at espiritu. Ito yung tinatawag nating human complete being. Andiyan ba kayo? Andiyan pa ba? Naintindihan nyo? Ito yung tinasabing tao. Pag sabing tao, tatlo yan. Yung sangkap. Katawan, gawa, sa alabok. Hindi sa alikabok alabok. Kasi yung iba din sabi alikabok eh. No, hindi yan alikabok tayo galing sa alabok. Okay? Hello? Naintindihan nyo? Dito pa kami. Okay. So, body was made by dust. Soul was created by His word. Sinabi niya. And spirit was given by God. Now, ito yan. Tingnan nyo. Wala pa yung kasalanan ng tao. Wala pa. Ang tao dyan ay innocence. Pero nang sumuway ang tao, ano sabi ng Romans 5:12? Wherefore, as by one man, sin. Kaya dapat na magsishare ka ng gospel, evangelism, kabisado ng Bible. Kaya maski wala kang dalang Bible, pero mas maganda may dala kang Bible kasi ang Bible nasa puso na. At ikaw nga yung sinasabing titik eh. Lalo na kung ikaw yung ginagamit ng Panginoon, ipapagamit. Memorize the Bible. Know your Bible. Marami kasi manggagawa. Walang personalan. Trabaho lang. Maraming ginagamit sa gawa ng Panginoon. Maski ang pagbukas ng Bible, hindi alam. Sabi ng Bible sa Romans 5:12, hinahanap sa Old Testament, pero manggagawa siya. Hello? Andiyan pa ba kayo? Dito pa kami. Ibig sabihin, know your Bible. Tama? So, mga musician, mga praise team, mga leader, tayo. Know your Bible. Amen. Memorize the Bible. Buksan mo man yung di buksan. Kaya mo mag-share. Kasi yung iba sabi ng Bible naiinit na yung kung unbeliever. Sandali lang, Brad, Sandali lang Sandali lang Andito yan Ayun, alas na. Sige, alas na ako. Hindi ka na nakapag-share. Kasi pagbukas mo ang Bible, wala na Hindi ka na nakikita ng... Tama ba? Amen. Doon pa lang, i-prove yung mas hindi mo yung buksan. Bigkasin mo na yung verse. Pag may sa bayan, kakusapin ng Diyos ang bubukas ng Bible yan. Tama? Amen.